Humahagulgol ng iyak si Celine habang naglalakad pa uwi. Basang-basa na siya sa ulan. Ang suot niyang bestida para sa espesyal na okasyon na iyon, ang make-up at bagong sandals ay nawala ng saysay. Wala siyang balak na sumilong. Sa tingin niya ay mas okay nang mabasa sa ulan para kahit papaano ay maitago ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi pa rin lubos maisip ni Celine kung papaanong ang lalaking inaakala niyang matapang, mapagkakatiwalaan at mapagmahal ay nagtatago sa likod ng tatay nito habang walang tigil sa panglalait at panghuhusga naman ang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Hindi na namalayan ng dalaga na narating niya ang tapat ng kanilang bahay. Nagawa niyang lakarin ang 4 na kilometro sa gitna ng malakas ng ulan nang hindi nararamdaman ang pagod. Huminto muna si Celine bago buksan ang pinto. Naisip niyang hindi siya pwedeng humarap sa nanay niya na ganoon ang itsura. Siguradong magtatanong ito at mag-aalala kung ano ang nangyari. Ayaw niya nang bigyan ng problema si Karen dahil mahina ang puso nito na lalo pang lumalala habang nagkakaedad. Iyon ang iniiwasan ni Celine, ang mag-isip ang kanyang ina dahil baka hindi ito makatulog ng maayos dahil sa pag-aalala. Napagpasyahan niyang pumunta muna sa malapit na supermarket upang magkape at kumain na rin para kahit papaano mayroon siyang lakas ng umiti sa harap ng kanyang ina. Bilang isang anak, ang laging iniisip ni Celine ay ang kalagayan ng nanay niya. Simula pagkabata ay nakikita niya na ang hirap at sakripisyo ni Karen. Ilang beses na rin itong naospital. Wala naman silang kamag-anak na pwedeng mag-alaga kay Celine, kaya madalas ay naiiwan siya sa mga kapitbahay ng ilang araw na kung minsan inaabot pa ng 1 o 2 linggo. May isang pagkakataon na narinig ni Celine ang usapan sa pagitan ng mga kapitbahay. Nasa 10 taong gulang pa lamang siya noon pero nauunawaan niya na ang lahat. Ayon sa mga ito, pinagbawalan daw si Karen ng mga doktor noon na mabuntis dahil delikado. Noong tanungin ni Celine ang kanyang ina upang kumpirmahin ang bagay na ito, ay naging tapat naman si Karen. Tama ka anak, pinagbawalan nila ako pero nagkamali naman ang mga doktor. Sabi nila, baka raw mamatay ako bago pa kita ipanganak. Pero kita mo naman, heto ako ngayon at buhay na buhay. Noong ipinagbubuntis kita, gusto ng doktor na ipalaglag kita pero hindi ako pumayag. Ang sabi ko, kung mawawala kay ano pang saysay at nabuhay ako. Lagi mong tatandaan, ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Ikaw ang aking kayamanan at ikaw ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Tsaka Celine, matagal ko nang gustong magkaanak. Oo nga't mayroon akong problema sa puso pero alam kong darating ang araw na mawawala rin ako sa mundong ito. Kahit piliin kong hindi magbuntis. Alam mo kung ano ang pinaka nakakatuwa? Noon, sabi ng doktor, hindi ko kakayaning magbuntis. Pero nung buntis na ako, ang sabi nila, hindi ko raw kakayaning magkaanak. Siguradong sa ampunan raw ang bagsak mo. Pero hindi naman nangyari ang lahat ng yun, hindi ba? Ako ang pinakamasayang nanay sa buong mundo dahil ikaw ang aking anak. Napakabait at maalalahanin. Ikaw ang aking kasiyahan. Ito ang palaging sinasabi ni Karen habang lumalaki ang kanyang anak dahil iyon naman ang totoo. Habang kumakain sa food court ay kumuha ng dyaryo si Celine. Kunyari ay nagbabasa pero ang totoo gusto niya lang matakpan ang kanyang itsura. Dahil paniguradong namumugto pa rin ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak kanina. Maraming tao sa supermarket. Maraming magkasintahan ang naroon. Sweet na sweet sa isa't isa. Parang kami lang ni Rola noon, bulong ni Celine sa sarili. Ilang sandali pa ay nakangiting inihatid ng waiter ang kanyang order. Binati siya nito ng magandang araw. Mukhang mabait at palakaibigan ito. Pero ang realidad, wala naman talagang pakialam ang waiter kay Celine dahil ginagawa lamang nito
ang parte ng kanyang trabaho. Ang kaisa-isang tao na may pakialam sa kanya ay si Karen at sa kasamaang palad, lumalala na ang kondisyon nito. Pero kanina lamang, umasa si Celine na si Roland ang isa pa sanang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Maraming beses nitong sinabi na si Celine ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Subalit isa lamang pala iyong kasinungalingan. Sa kabila noon, nagpapasalamat na rin si Celine dahil ngayon ay nalaman niya na ang tunay na kulay ni Roland, kaysa naman kapag naikasal na sila. Akala niya ay magpo-propose na ang kasintahan, lalo na't ipinakilala na siya nito sa mga magulang. Hindi ba't ganoon naman ang seryosong relasyon? Ipinapakilala sa pamilya. Noong graduate si Celine sa high school ay napagpasyahan niyang mag-enroll sa training school upang maging isang magaling na mananahi katulad ni Karen. Bata pa lang ay ito na ang pangarap niya. Gusto niyang magdisenyo ng mga damit na siya rin mismo ang magtatahi. Dati, manika lamang ang madalas niyang bihisan. Pero ngayon, nagagawa niya ng magtahi para sa kanyang sarili at sa ilang mga kaibigan. Natutuwa rin si Karen dahil nakikita niyang may talent ang anak pagdating sa pagdedesenyo. Kumbaga ay talagang may future ito na maging fashion designer. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Celine sa patahian ng mga wedding gown, isang sakay mula sa kanila. Kamakailan lamang ay naglakas loob si Celine na mag-arrange ng consultation sa isang kilalang cardiologist na maaaring makatulong sa kanyang ina upang madugtungan pa ang buhay nito kahit ilang taon. Nasa 43 taon pa lamang si Karen, pero sa kanyang edad ay hirap na siyang huminga kapag naglalakad na akala mo'y 60 taong gulang na. Ang cabinet nito sa gilid ng kama at sa banyo ay puno ng kung ano-anong mga gamot. Si Karen palagi ang inaalala ni Celine hanggang dumating si Roland, ang lalaking nagbigay ng kasiyahan sa kanya at naging dahilan rin kung bakit kahit papaano ay nakalimutan niya ang mga problema. Si Roland ay nagmula sa may kayang pamilya, kaya naman malaya siyang gawin kung ano ang naisin. Palagi niyang kasama ang mga kabarkada. Party dito, party doon. Laging masaya at talagang nakakahawa ang mga ngiti. Gwapo si Roland, matangkad at maganda ang pangangatawan. Hinahangaan rin ng mga kababaihan ang galing nito sa pagpili ng sinusuot na damit na talaga namang sunod sa uso. Sa itsura niya ay pwede na siyang maging modelo. Pero hindi iyon ang gusto niyang gawin sa buhay. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa universidad nang makilala niya si Celine. Kumukuha ng kursong Business Economics. Graduating na ito at plano ni Roland na sundan ang yapak ng kanyang ama na isang kilalang negosyante. Nagmamay-ari ito ng mga pagawaan ng sasakyan at ilang gasolinahan sa kanilang bayan. Kung titingnan ay imposibleng magtagpo ang landas ni Roland at Celine, lalo na't malaki ang agwat ng estado nila sa buhay. Pero isang gabi, pumunta si Celine sa nightclub upang makipagkita sa kababata niyang si Andrea. Hindi naman talaga siya mahilig sa ganoong lugar, lalo na't maingay at nakakahilo ang mga ilaw. Ano ka ba naman, Celine? Huwag ka munang umalis. Alam mo, hindi naman sa bad influence ako sa'yo pero maikli lang ang buhay. Mas magandang maranasan mo rin ang ganito paminsan-minsan. Total, dalaga ka naman at saka kasama mo naman ako. Enjoyin mo na para di sayang ang bayad natin dito. Nakangising wika ni Andrea. Kaya naman, napilitan na rin si Celine na sumayaw sa dance floor. Hanggang nakasayaw niya nga si Roland. Namangha si Celine sa kagwapuhan nito na parabang natulala siya kahit nasa gitna sila ng karamihan. Hinawakan ni Roland ang kanyang braso bago isinama sa mesa nito. Hindi sila gaanong makapag-usap dahil sa sobrang ingay ng paligid. Wala pang nagiging nobyo si Celine, kaya naman noong marinig niya ang mga matatamis na salita mula sa bibig nito ay parang nahulog agad ang loob niya sa binata. Sa paningin ng dalaga ay si Roland ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Nagkapalitan sila ng cellphone number
Nag-text rin kaagad si Roland upang masiguro na tama ang numerong ibinigay ni Celine. Siya na rin ang tumawag ng taxi para ihatid pa uwi si Andrea at Celine noong gabing iyon. Kinabukasan, day off ni Celine, pero sa kabila noon ay maaga siyang nagising para i-check ang cellphone kung nag-text o tumawag ba si Roland. Pero wala itong paramdam. Paano kung lasing lang siya kagabi? O kaya paggising niya kanina, hindi niya na ako naalala. Sa bagay, di naman ay nakakapagtaka. Maraming babae ang hindi hamak na mas maganda at sexy na nakapaligid sa kanya. Bulong ni Celine sa sarili. Pero makaraan lamang ang isang oras, nakatanggap siya ng tawag mula rito. Ayon kay Roland, susunduin niya si Celine at kung pwede ay maglakad-lakad sila sa labas nang sa gayon ay mas makilala pa ang isa't isa. Agad namang pumayag ang dalaga at dali-daling nag-ayos ng sarili. Halos lahat yata ng damit na panglakad ay naisukat niya na bago makapili ng isusuot. Sinikap niyang hindi magpahalata sa kanyang ina pero bago siya lumabas ng bahay ay nagtanong ito. Meron ka bang date, anak? Opo, mama. Sige, mag-ingat ka ha. E-text mo ako kung anong oras ka uuwi. Opo, dyan lang naman kami sa malapit. Magme-merienda lang. Sa totoo lang ay walang balak si Celine na ipaalam sa kanyang ina ang tungkol kay Roland. Lalo na't hindi niya pa naman kilala ang pagkatao nito. Naglakad si Celine sa kanto para hindi na makita ng kanyang ina na may sumundo sa kanyang kotse. Hindi man pamilyar sa mga brand ng sasakyan ay halos mapanganga si Celine nang makita ang kotse ni Roland dahil sa ganda noon at halatang napakamahal. Kahit nakakaangat sa buhay ay maayos at mahinahong makipag-usap ang binata. Madalas rin itong magpatawa habang ikinikwento ang buhay niya. Nagtatanong rin ito ng tungkol sa buhay ni Celine na parang interesado talaga ito na mas makilala pa ang dalaga. Kahit papaano ay naging komportable naman si Celine dahil nakikita niyang hindi si Roland katulad ng ibang mga mayayaman na mata pobre at salbahe sa kapwa. Habang naglalakad sa parke ay sinabi ni Roland na sa wakas ay nakilala niya na ang kanyang soulmate. Gusto niya raw si Celine dahil wala itong halong kaplastikan at talagang simple. Hindi tulad ng mga babae na lagi niyang nakakasalamuha. Puro pagpapaganda at shopping lamang ang alam na gawin. Mga babaeng arogante, demanding at maluho. Nakikita lang nila ako bilang ATM at siguro sa itsura ko. Pero ikaw, kakaiba ka. Magaan ang loob ko sa'yo at alam kong espesyal ka. Nakangiting wika ni Roland. Alam mo Roland, ngayon lang din ako nakakilala ng taong katulad mo. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ng makipag-date. Mula noong araw na iyon ay naramdaman ni Celine na espesyal siya kay Roland. Lagi itong may sorpresa at mga regalo sa kanya. Pumupunta sila sa mga lugar na noon lamang niya narating. Alam mo Celine, nakakatuwa ka talaga. Ang dali-dali mong pasayahin. Ang sarap mong kasama. Pakiramdam ko, nagiging ibang tao ako kapag ikaw ang kasama ko. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Parang isang prinsesa si Celine sa piling ni Roland. Napansin ni Karen ang pagiging blooming at masayahin ng anak. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtanong tungkol sa nobyo nito. Nang malaman niyang mayaman at kilala ang pamilya ni Roland, ay agad itong nagpaalala kay Celine. Anak, maging maingat ka. Kadalasan, ang mga mayayaman ay pumipili ng kapareho nila ng estado sa buhay. Karaniwang nakikipag-date o nakikipagkaibigan sila sa mga tulad natin, pampalipas oras. Mama, ibahin mo si Roland. Tsaka iba ng panahon ngayon. Hindi siya tulad ni Papa. Ayaw ko lang naman anak na masaktan ka. Wika ni Karen. Pero hindi naman nakinig si Celine dahil nangingibabaw ang tiwala at pagmamahal niya sa nobyo. Sa huli, napagtanto niya na tama nga ang kanyang ina. Siguro kahit ilang taon pa ang lumipas ay hindi na magbabago pa ang mundo.
Siguro nga ay dumating sa punto na minahal ni Roland si Celine dahil kakaiba ito sa mga dati niyang nobya. Desente, masipag, hindi marunong magreklamo at higit sa lahat ay mapagmahal. Si Celine ang tipo ng babae na willing mag-adjust para kay Roland, huwag lang silang mag-away. Gusto niyang maging masaya ang kanilang relasyon nang walang nagiging problema. Dahil lahat naman ng bagay ay pwedeng madaan sa mabuti at mahinahong usapan. Ngunit sa huli ay hindi rin pala sila ang para sa isa't isa. Halos 1 taon na ring magkarelasyon si Celine at Roland. Seryoso na sila at napag-uusapan na rin ang tungkol sa pagpapakasal at maging ang mga anak. Sinikap ni Roland na makasama ang dalaga hanggat maaari. Marami siyang inaasikaso sa paaralan at negosyo, pero nagagawa niyang maglaan ng oras para kay Celine. Alam mo, pangarap kong mailibot kita sa buong mundo. Gusto kong mapuntahan mo ang mga lugar na napuntahan ko na. Pagka-graduate ko, ipapakilala kita sa lahat. Napangiti si Celine. Pakiramdam niya tuloy ay nagpo-propose na ito sa kanya. Talaga ba? Okay lang yun sa'yo? Oo naman, magpapakasal tayo pero hindi pala ngayon. Alam mo naman, marami pa akong pangarap para sa ating dalawa. Mas gusto kong iharap ka sa altar kapag may maipagmamalaki na ako. Kapag hindi na ako nakaasa sa mga magulang ko. Niyakap ni Celine si Roland. Masaya siya dahil kahit mag-1 taon na silang magkarelasyon ay hindi pa rin ito nagbabago. Wala mang engagement ring ay okay na yun sa kanya. Ang mahalaga naman ay magkasama sila at alam niyang nasa plano nito ang pakasalan siya sa mga susunod na taon. Pagka-graduate sa kolehiyo, tulad ng inaasahan, nagtrabaho si Roland sa kumpanya ng kanyang ama. Maayos naman ang sweldo kaya kahit papaano nagagawa niyang makaipon. Pinaghihirapan niya ang bawat salapi na kinikita na ikinatuwa ni Celine. Inakala ng dalaga na malapit na itong mag-propose pero lumipas ang 7 buwan ay wala pa ring proposal na nagaganap. Hanggang isang araw, napagdesisyonan ni Roland na ipakilala na si Celine sa kanyang mga magulang. Nakikita naman daw ng kanyang mga magulang kung gaano siya kaseryoso sa relasyon nila, kaya maging ang mga ito ay gusto nang makilala ang babaeng nakabihag sa puso ng kanilang anak. Noong una, nag-aalangan si Celine. Nakaramdam siya ng takot at kaba kung ano ang magiging reaksyon at komento ng mga magulang nito. Alam niyang napaka-importante sa nobyo ang bagay na ito. Celine, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Wika ni Roland habang nakahawak sa kamay ng dalaga. Araw ng Biyernes, nakaschedule ang meeting na iyon sa isa sa pinakakilalang restaurant sa kanilang bayan. Kaya lalong nakaramdam ng kaba si Celine. Hindi siya sanay sa ganoong sosyal na lugar kahit na ilang beses na siyang isinasama ni Roland. Sabi nga nila, first impressions last. Kaya naman sinikap ng dalaga na paghandaan ang araw na iyon. Hindi na rin ipinaalam ni Celine ang bagay na ito sa kanyang ina dahil baka ma-excite lamang ito at makasama pa sa kanyang kalusugan. Napagpasyahan ni Celine na sumakay ng bus patungo sa restaurant kaysa mag-taxi dahil talagang nagtitipid siya upang makaipon ng pera para sa gamot at check-up ni Karen. Sanay naman siyang sumakay ng bus lalo na kapag ganitong mayroon siyang iniisip. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, malakas ang kutob niya na hindi magiging maganda ang araw na iyon. Panay ang isip niya kung ano ang sasabihin o itatawag sa mga magulang ni Roland. Nang bigla niyang marinig ang boses ng konduktor sa unahang bahagi ng bus. Hindi ka ba nahihiyang sumakay sa bus nang wala kang pambayad? Sa edad mong yan? Wika nito sa isang matandang babae na halatang napapahiya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa dalang bag. Diba, sabi ko sa'yo kanina, pupunta ako sa ospital para bisitahin ang aking apo. Yung pera ko ay ibinili ko ng pasalubong para sa kanya. Nakalimutan kong magtira ng pera para pamasahe. Tsaka kaunti lang naman ang sakay nitong bus. Pero huwag kang mag-alala,
Kapag dumami ng pasahero ay bababa na lang ako. Lola, may sakay man o wala itong bus ay dapat kang magbayad. Negosyo ho ito. Dapat ang isipin nyo ay kung papaano nyo mababayaran ng pamasahe. At kung wala kayong maibayad ay bumaba na lang kayo kaagad. Kung lahat ang sasakay rito sa bus ay libre, siguradong ako naman ang mawawala ng trabaho. Naiinis na sabi ng konduktor. Nagpatuloy naman ang matandang babae sa pagpapaliwanag. Pero sa kabila noon ay sinisingil pa rin siya ng konduktor o kung wala daw siyang maibayad ay bumaba na lang. Nakaramdam si Celine ng awa para sa matanda. Hindi naman ganoon kamahal ang pamasahe. Naisip niyang siya na lamang ang magbayad kaysa naman tuluyan itong pababain ng konduktor. Tumayo siya at simpleng iniabot sa matandang babae ang 100 piso. Pabalik na sana si Celine sa kanyang upuan nang biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Maraming salamat sa kabutihan mo. Ako nga pala si Melanie. At maniwala ka, hindi ako isang pulubi. Mayroon akong pensyon at dating nagtatrabaho sa pabrika. Kaya lamang talagang naubos ko ang pera dahil sa mga pasalubong para sa aking apo. Pwede ko bang hingin ang cellphone number mo para mabayaran kita kaagad? Nagulat si Celine nang marinig ang sinabi nito. Ibig sabihin, sa edad niyang iyon ay marunong siyang gumamit ng mobile banking o application tulad ng GCash. Hindi na po kailangan. Okay na po yun, Lola. Maraming salamat, Iha. Pupunta ako sa ospital upang dalawin ang aking apo na si Dominic dahil ilang araw na siyang na-confine matapos ang nangyaring aksidente. Makaraan ng ilang minuto ay bumaba na rin ang matanda habang si Celine naman ay malayo-layo pa ang biyahe. Pagpasok pa lang sa restaurant ay agad niyang nakita si Roland kasama ang mga magulang nito. Agad siyang nilapitan ni Roland. Nakangiti nitong pinuri ang suot niyang damit at makeup. Ano, ready ka na ba? Nakangiting tanong nito bago hinawakan ang kamay ni Celine. Guwapo ang tatay ni Roland. Magandang pangangatawan at talagang sosyal at mayaman ang dating. Ganoon rin ang nanay nito. Maputi at napakakinis ng balat. Halatang alagang-alaga sa mamahaling sabon at pampaganda ang mukha nito at higit sa lahat, ang suot na damit at mga alahas ay talagang nakakasilaw. Dahil unang tingin pa lang, alam mo nang napakamahal ng mga iyon. Noong sandaling makita ni Celine ang itsura ng mga ito, pakiramdam niya ay sinampal siya ng kahirapan. Mukha siyang alipin ng mga ito, lalo na kung tatabihan niya ang nanay ni Roland. Pero sa kabila noon ay umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Magandang gabi, Iha. Sa wakas ay nakilala ka namin. Nakangiting batik ng tatay ni Roland. Nakangiti rin ang nanay nito na halatang napipilitan. Ilang sandali pa ay lumapit na ang waiter upang kunin ang kanilang order at habang naghihintay ay nagkwentuhan muna sila. Wala gaanong imik si Roland. Iha, kwentuhan mo naman kami ng tungkol sa iyong sarili. Mukhang seryoso ang aming anak sa inyong relasyon dahil bibihira lamang siyang magpakilala ng nobya sa amin. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagmahal siya ng ganito. Pero gusto ko pa ring malaman o makilala ang babaeng bumihag sa puso niya. Agad sumagi sa isip ni Celine kung ano ang nais iparating ng nanay ni Roland. Hindi siya ang una at nangangahulugan lamang iyon na hindi siya espesyal at isa lamang siya sa marami nitong naging kasintahan. Sinikap ni Celine na magsalita ng maayos at malinaw. Lalo na ang tungkol sa kanyang pag-aaral at estado ng buhay nilang mag-ina. Nagkatinginan lamang ang mga magulang ni Roland habang umiiling-iling na parabang nang iinsulto. Nakaupo lamang si Roland at hindi magawang magsalita o suportahan ng nobya. At bakit mo naman napili ang pananahi? Baka naman dahil mababa ang grado mo sa paaralan kaya hindi ka pumasa sa mga exam. Mas maganda siguro kung kumuha ka ng ibang kurso. Yung may diploma, muling sabi ng nanay nito. Gustong sabihin ni Celine na mataas ang grado niya sa paaralan.
Pero dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya, kaya mas pinili niyang kumuha ng training courses nang sa gayon ay makapagtrabaho kaagad. Pero wala naman siyang balak na ipaliwanag pa iyon. Habang kumakain ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagtatanong ng mga magulang ni Roland na may kasamang hindi magandang komento. Pakiramdam tuloy ni Celine ay talagang kinikilati siyang mabuti ng mga ito. Pero dahil wala naman siyang maipagmamalaki, kaya nahihiya siyang ikwento ang buhay niya. Kahit wala naman siyang ginagawang masama sa kahit na kanino, ipinaramdam ng nanay ni Roland na isa siyang mahirap, tamad, walang pangarap sa buhay at kaya lamang nagustuhan si Roland ay dahil sa pera nito. Iniisip ng mga magulang ni Roland na isa siyang gold digger at si Roland ang nakikita niyang solusyon sa kahirapan. Noon lamang napagtanto ni Celine na mahal niya si Roland. Pero baka nga ganoon siya. Baka kaya niya ito minahal ay dahil alam niyang may pera ito. Dahil kahit papaano ay umaasa siyang matutulungan siya ni Roland na maipagamot ang kanyang ina. Nang mga sandaling iyon ay tahimik lamang si Roland ni hindi niya man lang ipinagtanggol si Celine. Kaya pakiramdam tuloy ng dalaga ay iniwan siya nito sa ere. Bakit ganon? Akala ko ba siya ang kakampi ko? Akala ko ba siya ang bahala? Akala ko kaya niya akong ipagtanggol. Sabi niya magkasama kami sa lahat. Pero bakit ganon? Ni hindi niya ako magawang ipagtanggol. Bakit hindi niya sabihin na sa loob ng mahigit 1 taon naming magkarelasyon, hindi naman ako humingi ng kahit na ano sa kanya, na nagtatrabaho ako para sa sarili ko, na kahit hindi ako nag-aral sa kolehiyo ay may pangarap naman ako sa buhay. Bakit hinayaan niya akong insultuhin ng mga magulang niya? Bulong ni Celine sa sarili habang kuyom ang mga palad sa ilalim ng mesa. Napagtanto niya na wala talaga silang kinabukasan ni Roland, lalo na't ipinamukha ng mga magulang nito na hindi sila nararapat sa isa't isa. At hindi sila papayag na ang kaisa-isa nilang tagapagmana ay mag-aasawa ng babaeng hindi nito ka-level. Hindi lamang ang pangiinsulto kay Celine ang pakay nila, kung hindi ang turuan ng leksyon ang sarili nilang anak na sa susunod ay pumili ito ng babae na yung mataas ang pinag-aralan at nagmula sa may kayang pamilya. Hindi yung nakatira sa maliit na bahay at may sakit pa ang nanay. Masyado pang nakadepende si Roland sa mga magulang kaya hindi niya magawang mga tuwiran. Kaya tuloy, napatayo na si Celine bago pa tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung ano bang ginawa niyang kasalanan sa mga ito para iparamdam sa kanya ang ganoon. Mauna na po ako, wika ni Celine bago dire-diretsyong naglakad papalabas sa restaurant na iyon. Sa kabila noon ay umasa pa rin siya na baka sakaling pigilan o habulin siya ni Roland dahil mahal daw siya nito. Pero hindi iyon nangyari. Mabuti na lamang at malakas ang ulan kaya hindi masyadong halata na umiiyak ang dalaga. Noon niya lamang napagtanto na isa siyang uto-uto at ilusyonada. Naniwala siya sa mga pangako ni Roland na hindi naman pala nito kayang panindigan. Naging pampalipas oras lamang siya nito. Siguro ay pinagtatawanan siya ni Roland sa tuwing nauuto siya nito. Masakit pero kailangan niyang tanggapin na hanggang doon na lamang sila. Medyo maayos na ang pakiramdam ni Celine pagkatapos kumain at uminom ng mainit na kape. Ngayon, handa na siyang umuwi ng bahay upang harapin ang kanyang ina na parang walang nangyari. Gusto niyang ipakita rito na masaya at wala siyang problema. Siguro, pare-pareho lang ang mga lalaki. Puro matatamis na salitang lumalabas sa bibig pero hindi naman kayang panindigan ang mga pangako. Bigla ka na lang iiwanan kapag nagsawa na. Siguro, ganun din ang tatay ko. Bulong niya sa sarili. Pagpasok ng bahay ay dire-diretso siyang naglakad patungo sa banyo. Hindi ka ba nagdala ng payong anak? Tanong ni Karen na noon ay nakahawak sa dibdib. Marahil ay napagod na naman ito kaya masama ang pakiramdam. Opo ma,
Maliligo muna ako para hindi ako magkasakit. Nakangiting sambit ni Celine. Kahit nagpapanggap na masaya at okay lang ang lahat, ay naramdaman pa rin ni Karen na may problema si Celine. Kaya naman, makaraan ng isang linggo ay tinanong niya ito. Nag-away ba kayo ni Roland? Paano niyo po nalaman? Unang-una, hindi ka na lumalabas para makipag-date. At ikalawa, napapansin ko may mga pagkakataon na tulala ka at malungkot. Naghiwalay na po kami, Mama. May pagkamamas boy po pala si Roland. Na-realize ko din na hindi siyang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Masama po ang loob ko pero okay na ako ngayon. Iba pala ang Roland na minahal ko. Iba siya sa inaakala ko. Kaya sa susunod na may dumating sa buhay ko, mas magiging matalino na ako sa pagpili ng desisyon. Nakangiting wika ni Celine kahit ang totoo ay nasasaktan pa rin siya sa mga nangyari. Gabi-gabi, naiisip niya pa rin si Roland. Gusto niya itong makasama pero imposibleng mangyari iyon. Maagang gumigising si Celine upang pumasok sa trabaho. Kapag day off naman, nililinisan niya ang apartment. Nagbabasa ng libro o gumagawa ng bagay na hindi naman niya dating ginagawa upang kahit papaano makaramdam siya ng pagod at maging abala buong araw. Sa gayong paraan ay wala siyang panahon na magmukmok o isipin pa si Roland. Hanggang sumapit na nga ang araw na pinakahihintay ng mag-ina, ang appointment sa doktor na susuri sa kondisyon ni Karen. Habang nire-review ng doktor ang medical history ni Karen ay nagrekomenda ito ng ilan pang medical examination at pagsusuri na kakailanganin para mas accurate ang resulta. Natutuwa si Celine dahil hindi nasayang ang oportunidad na iyon. Pero nang lumabas ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri ay napabuntong hininga ang doktor bago nagsalita. Tatapatin ko na kayo. Wala akong magandang balita. Kahit ako ay hindi rin makapaniwala na sa inyong edad ay ganito na ang kondisyon ng inyong puso. Napakahina na at hindi na rin sasapat ang iniinom niyong mga gamot. Ang pinakamagandang magagawa natin ay ang operahan kayo na dapat ay matagal nang ginawa. Napahawak na lamang si Celine ng mahigpit sa kamay ng kanyang ina habang nakikinig sa mga sinasabi ng doktor. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ng dati mong doktor na dumating ka sa ganitong sitwasyon. Pwede mo siyang idemanda kung gugustuhin mo. May halong pagkairita sa tinig nito. Pero ang mahalaga ngayon, pagtuunan muna natin ng pansin ang gagawing operasyon. Delikado ito at hindi lahat ng cardiac surgeon ay tatanggap ng ganitong klase ng operasyon. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na malaki ang perang kakailanganin. Mula sa operasyon, sa recovery at mga gamot, hindi lahat ay kayang i-cover ng insurance. Dahil wala namang pera ang mag-ina, kaya naisip nilang ibenta na lamang ang bahay. Pero kapag ginawa nila iyon ay saan naman sila titira? Ayon sa doktor ay kailangan ng isagawa ang operasyon sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Pero Dok, paano po kung hindi na lang ako sumailalim sa operasyon? Ang totoo niyan, hindi ko po alam kung saan kami kukuha ng ganyan kalaking halaga ng pera. May ibang paraan pa po ba? Karen, ang magagawa lang ng gamot ay mabawasan ng sakit at kahit papaano ay pigilan ang paglala ng kondisyon mo. Pero habang tumatagal, malaki rin ang epekto niyan sa iyong kalusugan, lalo na't nagkakaedad ka na. Kapag pinatagal mo pa, baka hindi ka na pwedeng maoperahan at kapag nangyari yun, tataningan na ang buhay mo. Umuwing malungkot at walang imik ang mag-ina. Pagkarating ng bahay ay agad humanap ng mga charitable foundation si Celine online sa pag-asang makakahingi ng tulong. Pero wala ni isa sa mga ito ang gustong mag-cover ng gastos o mag-sponsor. Ayon sa mga ito, kailangan nilang pumila pero aabuti ng ilang taon sa dami ng mga naunang pasyente. Yung iba naman, mas priority ang mga bata. Isa sa mga natawagang charity ni Celine ay mayroong paliwanag na maayos. Miss, sa totoo lang, mas pinapabura ng mga tao ang mga bata.
Nagdo-donate sila ng pera para sa operasyon at dagdag na allowance para sa recovery. Pero sa sitwasyon ng nanay mo, matanda na siya, may trabaho at higit sa lahat ay dalaga na ang anak. Kaya maliit ang tsansa na may mag-donate o mag-sponsor sa kanya. Pasensya ka na pero talagang malabo na may mag-sponsor sa'yo. Nagpasalamat si Celine sa katapatan ng kausap. Kahit papaano ay naliwanagan siya kung bakit walang gustong tumulong sa kanila. Mama, babaan na lang kaya natin ang presyo nitong bahay para maibenta na kaagad. Anak, anong ibig mong sabihin? Ni hindi nga natin alam kung mabubuhay ako pagkatapos ng operasyon. Kung ibibenta natin ito, paano ka na? Wala na akong maipapamana sa'yo. Mama, hindi na yun ang mahalaga ngayon. Ang dapat nating unahin ay ang operasyon ninyo. Kayo lang ang meron ako. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong humanap ng ibang trabaho. Magdo-double job ako para makaipon ng pera. Ngunit alam ni Celine sa kanyang sarili na kahit ilang trabaho pa ang kunin niya ay hindi iyon sasapat. Baka abutin siya ng 3 hanggang 5 taon bago makaipon ng sapat na halaga para sa operasyon. Walang araw na hindi siya umiiyak dahil sa sobrang problema. Samantalang si Karen, kalmado lang. Mukhang matagal niya nang natanggap na darating ang araw na mawawala siya sa mundong ito. Dahil desperado na talaga si Celine, kaya kinapalan niya na ang mukha. I-denial niya ang numero ni Roland dahil ito na lamang ang tao na pwede niyang hingian ng tulong. Hindi na ito nag-text o tumawag sa kanya mula noong nag-walk out siya sa restaurant. Naiirita siya kay Roland at talagang masama ang loob niya rito. Ni ayaw niya itong makita o makausap. Maging ang mga larawan nila ay binura niya na. Gayunpaman, ito lamang ang kilala niya na may pera at pwedeng magpautang sa kanya. Kung iyon na lamang ang paraan upang maoperahan ang kanyang ina, handa siyang lunukin ng pride at magmakaawa rito. Agad namang sumagot si Roland. Mukhang nagulat pa nga ito pero walang pagsisisi o panghihinayang sa kanyang boses. Celine, kumusta ka na? Hindi ako okay. Celine, sana wag ka nang magalit. Alam mo namang nakaraan na yon at sana pareho na tayong mag-move on. Roland, hindi naman ito tungkol sa akin o sa nararamdaman ko. Diba, alam mo naman na may sakit si Mama? Kung natatandaan mo, may naikwento ako sa'yo noon. Oo, naalala ko. Anong nangyari? Kailangan niya ba ng operasyon? O malubha na bang lagay niya? Sana maging maayos na siya. Yun nga ang problema. Gustuhin man namin siyang maoperahan ay hindi naman yung libre. Malaki ang kakailanganing pera at hindi naman kayang i-cover ng insurance ang lahat ng gastos. Alam mo naman, wala kaming pera at hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng ganoon. Ngayon alam ko na. Tama nga si Mama. Sinabihan niya ako na ganito ang mangyayari. Roland, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Mama, hindi magtatagal, tatawag ka sa akin para sabihin na may sakit ka o buntis ka at ako ang ama. Pero ang gagamitin mo pala yung sakit ng mama mo para perahan ako. Roland, talaga bang ganyan ang iniisip mo sa akin? Na pera mo lang ang habol ko? Totoo namang may sakit si Mama. At kung gusto mo, ipakita ko sa iyo ang lahat ng dokumento, pati ang listahan ng magagastos sa operasyon at pagpapagaling. Tama ng drama mo, Celine. Huwag ka nang gumawa ng kwento dahil hindi naman ako tanga para maniwala sa lahat ng sasabihin mo. Pero, Roland, uutang naman ako at babayaran ko paunti-unti. Sinubukan ko nang mag-loan sa bangko pero hindi ako naaprubahan dahil mababa ang income ko. Paano mo naman ako babayaran kung maliit lang ang kinikita mo? Roland, kahit pautangin mo ako pambayad lang sa operasyon ni Mama. Kahit pumunta ka pa sa ospital at kausapin mo ang doktor. Ang gusto ko lang ay mabuhay pa si Mama ng mas matagal. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa ni Celine ay nagmatigas pa rin ito. Nakakalungkot naman ang kwento na yan. Alam mo, pwede ka nang maging magaling na writer. Alam mo Celine,
Mula nung huli tayong magkita, nagigilty ako. Akala ko minahal mo talaga ako at sinayang kita. Pero ngayon, napagtanto ko na tama nga si Mama. Peperahan mo lang ako. Kaya kung pwede lang, wag mo na ako ulit tatawagan. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Roland ang tawag. Sinubukan pang i-dial ni Celine ang number nito pero mukhang nakablock na siya. Masakit para kay Celine ang mga sinabi ni Roland pero mas masakit isipin na wala siyang magawa upang matulungan ang kanyang ina. Pasakay na siya ng bus noon kaya pilit niyang nilalabanan ang pagpatak ng mga luha. Nakayuko na lamang siya dahil baka mapansin ng mga tao na namumula ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay huminto ang isang kotse sa kanyang harapan. Ibinaba nito ang bintana at mula roon ay bumungad ang isang lalaki na halos kasing edad lamang niya. "Miss, may problema ka ba? Baka matutulungan kita. Gusto mo, sumakay ka rito sa kotse?" "Salamat pero okay lang ako," wika ni Celine. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang bumaba ang matandang babae mula sa passenger side ng kotse. Nakasuot ito ng formal na damit at malayong malayo sa matandang babae na inabutan niya ng pamasahe sa bus. "Mrs. Melanie, kayo po ba yan?" "Sabi ko na sa'yo, Dominic, kilala ko siya. Siya ang babaeng kinikwento ko sa'yo, yung tumulong sa akin sa bus." "Ay nako, buti na lang at nakita kita ulit, Iha. Halika na, sumakay ka na rito sa kotse." "Oo, Lola, natatandaan ko nga ang kwento mo. Di ba nga, ayaw ko pang sabihin sa'yo pero nagkataon namang kaibigan mo pala yung isa sa mga nurse. Kaya agad kang pumunta sa ospital dala ang mga paborito kong pagkain. Kaya tuloy, wala ka ng pamasahe." "Lola, akala ko po, bata pa ang apo ninyo." "Alam mo, Iha, kahit mag-asawa pa yan, baby pa rin ang tingin ko sa kanya. Ikwento mo naman sa akin ang problema mo, Iha. Baka sakaling matulungan ka namin. Alam kong mabuti kang tao. Tsaka tinulungan mo ako noon, kaya karapat lang na tulungan rin kita ngayon." Napabuntong hininga muna si Celine. Hindi naman siya umaasang matutulungan siya ng mga ito. Pero malaking bagay na yung alam niyang mayroong nakikinig sa kanyang mga hinaing sa buhay. Kahit papaano ay nakakagaan ng pakiramdam. "Hindi po ba kayo nagmamadali? Medyo mahaba rin ang kwento ko at baka may pupuntahan pa kayo." "Nako, Iha, wala naman. O sige, Dominic, idaan mo muna dyan sa malapit na restaurant para sabay-sabay na rin tayong mananghalian." Naupo silang tatlo sa dulong bahagi ng restaurant kung saan wala masyadong makakarinig sa kanila. Si Dominic na rin ang nagpresentang magbayad sa kanilang order. Sinimulan ni Celine na ikwento ang buhay nilang mag-ina at kung bakit lumala ng ganoon ang kondisyon nito. Maging ang takot niya na mawala ito kaagad kung hindi maisasagawa ang operasyon. Maging ang tungkol kay Roland ay naikwento niya rin para kahit papaano ay maibsan ang lungkot na kanyang nararamdaman. "Ay nako, Iha, marami akong kilalang ganyan. Yung magulang gustong ipakasal ang anak sa babaeng sa tingin nila ay karapat-dapat, kahit walang pagmamahal. Ano naman ang gagawin mo sa maraming pera kung hindi ka naman masaya? Gigising ka araw-araw pero yung makikita mong mukha yung kinamumuhian mo." Wika ni Melanie. "Yun na nga po ang nangyari at alam kong kailangan ko nang mag-move on. Itutuon ko na lang ang atensyon ko kung papaano makakalikom ng pera para sa operasyon ni Mama. Ginawa ko na po ang sa tingin kong magagawa ko. Kahit ang tawagan si Roland para mangutang. Pero ang tingin niya sa akin mukhang pera. Kaya nga gusto ko nang umiyak kanina doon sa sakayan ng bus. Dahil katatapos lang naming mag-usap. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba kapag nawala si Mama." "Iha, ngayon pa lang ang ikalawang pagkakataon na nakita kita. Pero alam kong mabuti kang tao." Wika ni Melanie habang hawak ang kanyang kamay dahilan para lalong mapaiyak ang dalaga. "Pasensya na po talaga kayo. Ngayon lang ako may napagsabihan ng lahat ng ito.
ni hindi ko magawang ikwento kay mama ang lahat dahil sa kondisyon niya. Sinisikap kong magpakatatag pero ngayong kausap ko kayo, talagang gumagaan ang pakiramdam ko. Magkano ba ang perang kakailanganin sa operasyon ng mama mo? Seryosong tanong ni Dominic na noon lamang nagsalita. Sabi ng doktor, mahigit kalahating milyon din. Kaltas na doon ang insurance at ibang benefits mula sa gobyerno. Dagdag pa ang mga gamot at regular na check-up. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Kaya kitang tulungan. Ngumiti lamang ang matandang babae na parang sumasang-ayon sa sinasabi ng kanyang apo. Sa isip-isip ni Celine, mukha namang hindi mayaman si Dominic. Simple itong manamit, hindi kagaya ni Roland. Pasensya na Dominic, pero nakakahiya naman. At sa tingin ko, hindi ko matatanggap ang ganoong halaga mula sa'yo. Sapat na yung makinig kayo sa mga hinaing ko sa buhay. Ano ka ba naman, iha? Tinulungan mo nga ako kahit hindi mo ako kilala. At ganoon din ang gustong gawin ni Dominic. Wala namang masama kung tanggapin mo ang inaalok niyang tulong, lalo na't kusang loob namang ibinibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nakangiting wika ni Dominic. Tama si Lola. Okay lang yon dahil may pera naman akong naitabi. Isa pa, taon-taon din akong nagbibigay sa mga charity foundations. Hindi lubos maunawaan ni Celine kung ano ba ang nangyayari. Kung mayaman si Dominic, bakit kailangang sumakay ng lola nito sa bus nang walang kapera-pera? Iha, alam kong marami kang katanungan. Pero si Dominic ay isang negosyante. Ako na ang nagpalaki sa kanya mula noong 2 taong gulang pa lamang siya, matapos pumanaw ng kanyang mga magulang. Hindi niya rin ako totoong lola. Kapitbahay lang nila ako. Wala naman akong asawa at anak, kaya naisip kong kupkupin ang musmus na bata kaysa naman dalhin sa bahay ampunan. Minahal at pinalaki ko si Dominic na parang tunay na apo. Bata pa lang ay matalino na yan at alam kong malayo ang kanyang mararating sa buhay. At hindi naman ako nagkamali. Lagi ko siyang ipinagmamalaki sa kahit na kanino. Tama si Lola at siya rin ang naging dahilan kung bakit narating ko kung ano man ang meron ako ngayon. Pinalaki niya ako na punong-puno ng pagmamahal at kahit kailan hindi ko naramdaman na hindi kami magkaano-ano. Mayroon akong furniture company. Nagko-customize kami ng mga gamit. Depende sa request ng mga kliyente. Matagal na ako sa industriya. Kaya naman nagagawa kong mag-donate ng pera sa mga charity taon-taon. At ngayong taon, isa ang nanay mo sa aking tutulungan. Siguro talagang itinadhana na makita ka namin ngayong araw na ito. Totoo ba talaga na bibigyan mo kami ng ganong kalaking halaga ng pera? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Celine. Masyado kasing malaki ang halagang yon. Kung gusto mo, uutangin ko na lang tapos unti-unti kong babayaran hanggang matapos. Ay nako iha, alam kong hindi ka pa rin makapaniwala pero totoo ang lahat ng ito. Wika ng matandang babae. O sige Celine, ganito na lang. Bilang negosyante, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Base sa kwento mo kanina, nagdedesenyo at nananahikan ng mga damit. Kung gusto mo, mag-submit ka sa akin ng portfolio para makita ko kung may potential ka talaga. Nang sa gayon, ma-recommenda kita sa mga kakilala ko. O kaya naman, total, nagko-customize kami sa mga kliyente na karamihan ay mga mayayaman. Pwede tayong magbukas ng sariling shop na magko-customize ng damit. Ano sa tingin mo? Ako munang mamumuhunan at hati tayo sa kikitain hanggang sa makapagbayad ka. Ano, okay ba sa'yo? Tumango-tango si Celine. Parang napakalaking blessing ang ibinigay sa kanya noong araw na iyon. Bukod sa ma-ooperahan ng kanyang ina, mayroon siyang pagkakataon na ipakita ang kanyang talento at galing sa pagdedesenyo at pananahi. Matapos noon, nagpalitan sila ng cellphone number. Iha, tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng kausap. At huwag ka ring mahiyang lumapit kay Dominic. Kahit busy yan sa trabaho, magre-reply yan sa'yo kapag nabasa niya ang text mo. Nakangiting wika ni Melanie.
Mula noong araw na iyon ay unti-unti nang nagbago ang buhay ng mag-ina. Nabigyan ng schedule si Karen sa heart center at naihanda na rin ang mga kakailanganing gamot. Nagrenta rin si Celine ng malapit na apartment sa ospital nang sa gayon ay doon muna mananatili ang kanyang ina habang nagpapagaling. Si Dominic na rin ang nakipag-usap sa ilang doktor at admin ng ospital upang maasikaso ang nanay ni Celine bago at pagkatapos ng operasyon. Sinimulan ni Celine ang disenyo ng gagawing mga damit bilang sample sa mga kliyente. Kasama niya si Dominic sa pagpili ng mga tela at materyales na gagamitin, maging sa pag-aayos ng mga dokumento. Dumadalaw rin ito sa ospital at sa mga panahong iyon ay madalas silang magkausap. Dahilan para mapalapit sila sa isa't isa. Pinigilan ni Celine na ma-inlove kay Dominic dahil baka mamaya may kasintahan na ito. Isa pa ay takot na siyang masaktan at umasa. Gwapo naman si Dominic at walang arte sa katawan. Mahinahong magsalita at hindi rin mayabang. Napakasimple nito at hindi mo aakalaing milyonaryo pala. Naging matagumpay ang operasyon ni Karen pero hindi naman doon natatapos ang lahat. Kinakailangan pa rin ng doble ingat habang nasa recovery period dahil posibleng magkaroon ng infection o iba pang komplikasyon. Halos araw-araw din silang magkausap ni Lola Melanie dahil nangungumusta ito kung ano na ang kalagayan ni Karen. Tumatawag rin si Dominic pero madalas ay tungkol sa negosyo ang kanilang pinag-uusapan. Abala ito sa pag-aayos ng mga dokumento para sa partnership nila ni Celine. Dominic, natatakot ako kung kakayanin ko ba ang ganitong responsibilidad. Hindi ko naranasang maging manager, pero ngayon gusto mong maging director at chief designer kaagad? Tsaka mga modelo at mga kilalang tao ang magiging customer. Baka hindi ko kayanin. Celine, may tiwala ako sa'yo. Tsaka nakita ko naman ang mga disenyo mo, lahat maganda at kakaiba. Nandito naman ako kung sakaling magkaroon ka ng problema sa kliyente. Kaya huwag kang mag-alala. Makaraan ng 3 buwan ay naging abala na si Celine sa negosyo. Kasabay noon ang magandang balita na successful at walang problema sa operasyon at recovery ni Karen. Yun nga lang, marami pa rin ang bawal. Pero kung tuloy-tuloy ang pagpapagaling at regular na check-up ay siguradong walang magiging komplikasyon. Tumulong na rin si Karen sa negosyo ni Celine, pero yung magagaan na trabaho lamang ang pwede niyang gawin. Masaya ang mag-ina dahil sa wakas ay nangyayari na ang matagal nilang pinapangarap. Marami ang nagiging problema sa negosyo pero naaayos naman yun ni Celine sa tulong na rin ni Dominic. Naging magkaibigan na rin si Karen at Melanie na madalas ay magkausap sa telepono. Isang gabi, habang may tinatapos na trabaho ay sabay nang naghapunan si Celine at Dominic. Doon, naibahagi ng binata ang buhay niya. Si Lola Melanie na talagang tumayo kong mga magulang. Lagi niyang ikinikwento sa akin na masipag at mabait raw si Mama at Papa. At kung hindi lang sila namatay, siguradong malayo na rin ang mararating nila sa buhay. Nagtayo sila ng tindahan noon at minsan sinasamantala nilang marami ang nagiinuman sa labas dahil malakas ang bentahan ng alak at ng pulutan. Ngunit isang gabi, pauwi na sila. Biglang hinarang ng mga masasamang loob para kunin yung perang pinaghirapan nila. Nagmatigas at lumaban pa raw si Papa pero uli na. Kinitil ang buhay nila ng mga masasamang tao na yon. Hindi na rin nila iniwang buhay si Mama. Yun ang kwento ni Lola Melanie sa akin. Nagkataon naman na doon talaga ako hinahabilin sa kanya ng mga magulang ko. Kaya napagpasya niyang kupkupin ako ng walang hinihingi na anumang kapalit. Sinikap kong pagbutihan ang pag-aaral, ang negosyo at lahat ng ginagawa ko para sa ibang tao. Kahit ganon ang nangyari sa mga magulang ko, hindi ko magawang magtanim ng sama ng loob sa mga taong gumawa noon dahil na rin kay Lola. Napakabuti niyang tao at siya ang naging inspirasyon ko. Sinuportahan niya ako sa aking mga pangarap. Naniniwala rin ako na may karma ang mga taong masasama. Diyos na ang bahala sa kanila. Mula nung high school hanggang makagraduate ako sa kolehiyo, nakakuha ako ng scholarship kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral.
Ayaw kong maging pabigat kay Lola. Marami na siyang isinakripisyo para sa akin. At ngayon, gusto ko naman siyang tulungan. Pero ang sabi niya, kontento na siya sa buhay. Ang gusto niya lang ay makita kong masaya. Sa totoo lang, Celine, hindi ko naranasang magka-girlfriend dahil masyado akong abala na tuparin ang mga pangarap ko. Inisip kong madali namang mag-asawa at kung ibibigay ng Diyos ay gagawa naman ng paraan ng tadhana. Huwag kang mabibigla pero matagal na kitang gusto. Kaya lang natotorpe akong sabihin sa'yo. Wika ni Dominic bago hinawakan ang kamay ni Celine. Sigurado ka na ba dyan? Dahil ako, matagal na rin kitang gusto. Kaya lang, dahil sa pinagdaanan ko, natakot na akong magtiwala ulit. Celine, mahal kita. At sigurado ako sa nararamdaman ko. Kaya kong panindigan ang lahat ng sinabi ko. Siya nga pala, sa susunod na buwan, magkakaroon ng charity events. Pagkakataon mo na yon para ipakita ang galing at ganda ng mga disenyo mo. Ha? Paano ko naman gagawin yun? Simple lang. Ikaw ang mag-design ng isusuot natin. Ikaw ang partner ko at huwag kang tatanggi. Natatawang wika ni Dominic. Maganda at elegante ang suot ni Celine at Dominic nang dumalo sa charity events. Sa parehong okasyon, hindi inaasahan ni Roland at ng kanyang mga magulang na makikita roon si Celine. Noong una, hindi nila ito nakilala dahil sa suot at magandang postura. Pero noong inanunsyo na sa entablado ang donasyon at kumpanya ni Celine ay halos lumuwa ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala kung saan at papaano ito yumaman ng ganoon. Si Roland tuloy ay sinisisi ng kanyang mga magulang kung bakit hindi inalam ng mabuti ang totoong pagkatao ni Celine. Mula sa isang sulok ay nakangiti si Dominic habang pinagmamasdan ang babaeng minamahal. Noong makita niya pa lamang ang listahan ng mga dadalo sa charity events, alam niyang kasama si Roland at ang matapobre nitong pamilya. Kaya naman, ang donasyon mula sa kanyang kumpanya ay mas pinili niyang ipangalan kay Celine at sa negosyo nito. Alam niyang mabuting tao si Celine at wala itong intensyon na gumanti o mag-aksaya ng oras kay Roland. Pero bilang nobyo ay gusto niya itong ipaghiganti sa paraang alam niya. Sa katunayan, kinausap niya na ang may-ari ng bangko na inuutangan ng pamilya ni Roland na nagkataon naman na matalik niyang kaibigan. Naikwento niya rito kung papaanong ininsulto ang babae na kanyang pakakasalan. Siguro kapag nabankrupt ng pamilya nila, mawawala na rin ang pagiging matapobre at pangmamaliit nila sa kapwa. Bulong ni Dominic sa sarili. Sa huli, napagpasyahan ni Dominic at Celine na magpakasal. Simple lamang iyon pero pinakamasayang araw sa buhay nila, lalo na't naroon ang mga taong importante sa kanila, si Karen at Lola Melanie. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.